Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating Senadora Grace Poe. Itinanggi niyang kasali siya sa umano'y nagsingit ng bilyon-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. At humarap din sa komisyon sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Saksi si Joseph Moro. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any direct link with it. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senator Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogrammed funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 national budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Umarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldi ko. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, saldi ko. Hanggang kay Kong Saldi. Tingnan natin, yun na nga, napakahalaga na ngayon na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to? O sino pa ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Naharap sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isinupublikong dokumento ng International Criminal Court. Bahagi ng reklamo ang mga insidente ng pagpatay sa termino ni Duterte bilang alkalde ng Davao City at bilang Pangulo. Saksi, si Salime Refra. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang mga asuntong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa prosecution pre-confirmation brief na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sakop ng Count 1 ang 19 na pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong 2013 hanggang 2016 sa Davao City habang mayor pa si Duterte at umano'y pinuno ng Davao Death Squad. Sakop ng Count 2 ang 14 na pagpatay sa mga umano'y high-value targets na sangkot umano sa droga sa unang taon ni Duterte bilang Pangulo. Sakop naman ng Count 3 ang 43 pagpatay at 2 tangkang pagpatay sa lower-level criminals sa pamamagitan ng Barangay Clearance Operations o Oplan Tokhang mula 2016 hanggang 2018.
Sa dokumento, sinabi na indirect coup perpetrator si Duterte sa 3 count ng murder. Bilang Davao City Mayor, may legal na kontrol umano si Duterte sa pulisya noon at sa ibang tauhan ng City Hall at barangay na nagkasa ng mga krimen. Ayon sa ICC prosecutor, ang ginawa sa Davao, pinalawig umano ng maging pangulo siya. Malinaw na pinapakita sa akin ng prosecutor na merong nangyaring DDS killings. At ito ay naayon sa isang plano. Nung naging presidente na si Duterte, nung siya ay naging, simula 2016, nabuo or isinagawa yung national plan. Pili lang ang mga inilistang insidente at biktima. Mas maliit, definitely, kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na, kumbaga, paninigurado. Sisiguraduhin namin, makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Sa isinapublikong dokumento, hindi binanggit o kaya na may tinakpan o redacted ang mga kasabwat umano ni Duterte. Pero inilarawan sila bilang galing sa Davao City at itinalaga sa high-level national position na maging presidente si Duterte. Nagtatag umano sila ng network kabilang ang mga mula sa PNP, PDEA, NBI at Bureau of Corrections kasama ang mga hitman. Posibleng isyuhan sila ng ICC ng warrant of arrest ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong din sa mga biktima. Parang there are 21 names, ano? Kung tingnan ko lang yung redact, ano? Kaya siguro antabayanan pa natin, mayroon pa pong mga pangalan na ilalabas eventually. Bagamat niredact o tinakpan ang pangalan ng mga umano'y kasabwat, may lumusot na isang De La Rosa na siya umanong nangakong agad na ipatutupad ang pinalawak na bersyon ng Davao Model o drug campaign ng Davao City. Sabi niya umano, kung may manlalaban ay gaganti ang pulis at kung walang manlaban, pipilitin nilang manlaban ang mga ito. Nabanggit din sa dokumentong isang agire na nagsabi umanong papatayin ang mga drug lords. Bagamat di sila pinangalanan, ayon kay Conti, malamang ang De La Rosa ay si ngayoy Senador Bato de la Rosa na dating Davao City Police Chief bago naging PNP Chief at siyang nagpatupad ng Duterte Drug War. Nabanggit din ni Conti ang Justice Secretary. Tangi si Vitaliano Aguirre II ang agireng naging Justice Secretary ni Duterte. Malinaw na inilalatag na si Bato de la Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. If you read between the lines, ang dami palang pinatutungkulan. NBI Chief, PDEA Chief, Secretary of Justice, IAS at saka NAPOLCOM. Itinanggi ni Aguirre na sinabi niya ang mga pahayag na ito. Hindi raw ito totoo at hindi raw niya isusulong ang extrajudicial killings. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni De La Rosa at maging ang kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Halos 70 bahay ang nilamon na apoy sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. At dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Pilit pang isinasalba ng ilang residente ang kanilang mga gamit. Problema sa kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog. Unang araw pa lang ng shooting, ramdam na ng cast ng horror film na Huwag Kang Titingin ang katatakutan. Bukod kasi sa malaki, madilim din sa Ancestral House na pangunahing lokasyon ng pelikulang hatid ng GMA Pictures at Mentork Productions. Bumisita rin sa set para magbigay suporta si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez. Parang iniisip ko nga, period ba to? Parang naisip ko yung dating movie natin na Moments of Love. Ganito rin yung itsura ng location natin noon at Blockbuster yon, one of the most well-loved movies. So sana, yun rin yung mangyari dito sa movie. Alam mo yung feeling you're going home tapos it's late at night, tapos it's dark. Feeling ko doon na natatakot na ako. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas,
sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.